Diyos na minsan kasi sa bahay natin, pagising natin sa mga minsan na sinangali tayo ng gising, kung hindi na tayo makapag-pray, makapanalangin. Kaya napakahalaga na pagdating natin dito, tulungan tayo sa Panginoon Lord sa aming pananambahan ngayon, nawa ay maranasan natin ang iyong banal na presensya, kumilos ka nawa sa aming kalamitan. Kasi yung importante mga kapatid, hindi ba tayo nagpunta rito para i-display lang natin yung ating sarili? Amen. Nagpunta tayo rito para sumamba sa ating buhay. That's right. Amen. Pero kung minsan pagdating natin dito, parang ang pakiramdam ko, parang yung aking espiritu ay natipighati. Tama ba yun? Tama po, Pastor. Natipighati. Pagka nakita ko yun, dito gumagalaw, dito gumagalaw, dito mayroon pang nagsisilpon, mayroon pang nagpipicture. Hindi dapat gano'n. Pwede natin gawin yan pagkatapos. Lalo mamaya, may kelos na tayo. Hindi ba naman ganda? Pero dapat sana, kasi haharap na tayo sa aming Panginoon. Amen. Kasi hindi po sapat yung natayo na tayo dyan, sasabihin ni Sister Elma na manalangin muna tayo sa makalimisin tayo ng Panginoon. Para po sa akin hindi ko ito inaano sa inyo. Pero sana maunawaan niyo kung hindi ko sabihin. Amen. Na sana sa oras na tayo nandito sa simbahan, ubusin natin yung ilang oras lang na nandito tayo. Kasi sabi nga po ng Bible, sunrise to sunset. Pero tayo 3 oras lang. Pero dapat sulitin natin yung 3 oras. Amen. Tama po. Natin sa Panginoon. Yes. Amen. That's right po, Sulitin Pastor. natin yun. Kasi sayang naman, naglaan tayo ng panahon dito. Para pumunta rito, gumastos tayo ng pamasahe. Nag-base tayo ng maayos. So, pagkatapos pagdating dito, hindi natin naranasan yung presensya ng Panginoon na yung talagang parabang hindi ko na-explain kung paano. So, diba? Kasi nang gusto natin yung kasamba tayo, binabalik natin yung pasasalamat sa Diyos sapagkat itong lingkong ito, bagamat marami tayong pagsubok. Yan, si Elma, nung dumalaw kayo mga kapag-uwi, sabi niya, sundin niyo ako dito, hindi ko na kaya galing niyo ako sa ospital. Kaya nagkataon naman nandiyan si Mark. Kasi yung sasakyan namin wala, gamit ni Mark. Si Mark, motor lang, wala namang pabuti si Mark. Tapos, ayun, naisubod sa ospital. Tapos yung napuntahan ng ospital, walang oxygen. Kaya gumastos si Mark ng medyo malaki-laki. Siguro, So, marami tayo pagsubok. Tingnan mo si Sister Wing. Sister Wing nga, pag nag-uusap kami, sabi niya, ay, naku, Pastor, minom ka ng mga ganito kasi mataas yung sugar mo. Pero sa bandang huli pala, mas mataas mo pa yung sugar niya. Yung 300, ako, umabot na ako ng 40, talilong na ako. Kaya, sana isa pa, Sister Wing. Kaya talaga, alam ko lahat tayo may pananampalataya. Alam ko na tayo nanalangin. Pero minsan kasi, ang Panginoon, tumutugon siya sa iba't ibang paraan natin. Maring hindi tayo dinitig na tayo pagalingin, Lord, pagalingin mo sa sakit ko. Kasi ginanda niya. Maring kasi magagalingin ka ng Panginoon sa pamagitan ng ibang bagay, dahil katulad ng doktor. Kung hindi mo na kaya, pumunta ka sa doktor at yung doktor na yun, hindi gagamitin ng Panginoon. Amen. Amen. Diba? Tingnan mo yung bulag. Sinabi lang pa ng Panginoon na, bulag, gagaling ka. Hindi. Anong ginawa niya? Kumuha siya ng puti. Tapos nilagay sa mata ng bulag. Ibig sabihin, di pwedeng maghimala ang Panginoon. Instant, kagaya kung nangyari kay Sister Elma nung panunong pag-ibig, lalo kami, umaling. Pero may mga pagkakataon naman na may gagawin din ng Panginoon. Para tayo umaling. Kaya, sabi ko na, Sister Wayne, ako, Sister Wayne talaga. Hindi ko alam, magtakot sa hindi ko alam, magtakot sa injeksyon. Ako ganyan din ako muna. Pero naranasan ko may mag-injeksyon, magpakuha ng
strong church. Amen. That's right. Yan. Ang pagkakaisa, ito yung kaparaanan kung ba tayo makabuo ng isang malakas o malaking church o malakas na church. Amen. Kaya dito, siguro nung una, ang mga nauna rito, kung hindi nagkakaisa, aabot pa tayo ng ganito karami. O kung nagkanya-kanya tayo, wala akong pakialam ka. Tama po. Mr. Leto, pwede ba Bible study ka dyan? Hindi siya kung pastor, pahala. Nandyan marami. Hindi, ginagawa niya, at ginagawa natin lahat. Yung magagawa natin para sa church. Amen. Kung walang mahayo, walang mawiwitnessan. At wala tayong matagalan sa church. Kaya ni Brother Ronnie, si Brother Ronnie, magaling mag-witness yan. Lahat tayo, kasi niyan po sinasabi sa Bible, na maraming, lahat tayo may mga ibinigay ng Diyos na ability, kakayanan, pero hindi nga lang pare-pareho. Amen. Amen. Hindi kanya-kanya. Maaaring ginamit kayo, kaya yan, sa media. Kung meron tayong pagkakisa talaga, meron tayong magkakagos. Malay nyo, ngayon, medyo nagsisika na tayo dyan. Pero, huwag kayo mag-alala. Sapagkat yung ating hinihingi sa Panginoon na si Kantor ibibigay ang pagkakita ng Panginoon na ito. Pero nga, hindi ko naman kami, pinadala na system fiscal sa akin. Amen. Kasi siya may hardware eh. Siya magsusupply ng gamitan natin dito. Pag oras na tayo yung magsusigantor na. Pero bago yan, system test, huwag ka mag-alala. Pagpalain mo na ng Panginoon yung business. Ang pinagpapala yan, baka sabihin yung system test, ay, Pastor, Ministro, ako nang bahala sa materialis niya. Di ba? Kasi may pagkakaisa. Makagawa tayo yung mga imposible bagay kung meron tayong pagkakaisa. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya yung naging is the power to build a strong church. Amen. Kaya siguro yung mga nauna sa atin, kung wala silang pagkakaisa, hindi sila nalamot. At wala rin tayo ngayon. Tama po, Pastor. 1 Corinthians chapter 1 verse 10, ngayon pinamagin ko sa inyo, mga kapatid, sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, na kayo lahat ay magsalita ng isa lamang bagay. Ano yung bagay na yun? Kung ano yung sasabihin natin, kung ano yung napagkasunduan natin, yun ang gagawin natin. Amen. Wala akong nilihin sa kanan, wala nilihin sa kanan, sa kanan, sa kaliwa. Diretso tayo, yun ang focus natin. Amen. Kung ang focus natin, magkaroon tayo ng sikantor, mag-focus tayo lahat doon. Amen. Ano ba magagawa ko, Pastor? Minister Leto, ano magagawa namin? Amen. Isang sako lang. Semento. Okay. Diba? At huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkabahagi, kundi kayo mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang na pag-ahabol. Amen. Diba? Sino nakaalala sa inyo yung Torre Babel? Mababahin natin yan sa Genesis 11. Amen. Diba? Siguro kung hindi ginulo ng Panginoon ang kaisipan ng mga tao noon, after nung ginulo ng Panginoong mundo, pagka nagkaroon pa ng bagong lahi sa pamagitan ng Noah, ng kanyang pamilya, siguro makabuo sila ng Torre, papunta langit. Amen. Pero ayaw ng Diyos eh. Kasi ba tayong tao hindi dapat pupunta na langit, makyat na lang sa hagdanan, hindi na pupunta langit. Kaya ginulo. So hindi nabuo yung plano nila, gumawa sila ng Torre hanggang langit daw. Kasi isa lang yung wika nila, isa lang yung salita nila, nagkakaunawaan sila. Pero nung hindi pinahintulot ng Panginoon, iniba-iba yung wika. Kaya doon tayo nagsimula, may Ilonggo, may Cebuano, may Bicolano, may Kapampangan, may Ilonggo, may Bisaya, kasi yun ang pasimula. Pero ngayon, pagdating ko sa pananampalataya, dapat magkakaisa ko kayo. Siya ay sinasabi ng Apostol Pablo. Unity of the church body testifies to the unity of Godhead. Kung nakakalam niya, yung 7 pillars. 7 pillars of unity. Ito, talagang
dito makikita natin na yung ating pananampalataya ito na tinatawag na may isang katawan, isang espiritu. Yan mapapasa natin sa Pilipos 4:4. Ayan. Isang Panginoon. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa. Napabanggit yan sa iba-ibang talata. Yung 7 pillars. Ito ang ating Isang katawan. one faith, one baptism, one God, one Spirit, One body. one body. Ayan, one body, one Spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father. Kaya tayo yung nasa katotohanan eh. Kasi nandyan lahat yan eh. One body, isa tayo sa katawan ni Kristo. One Spirit, isang Espiritu ang ating tinanggap. One hope, isa ang ating pag-asa. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. One Lord, isa ang ating Panginoon, isa ang ating pananampalataya, at isa ang ating bautismo. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. One God, ang Father. Yung God, saka yung one God, yan yung Father. So yan po yung tinatawag sa Bible na 7 pillars. Kung malalaman natin yan, yan po yung katotohanan, yung tinatawag na one, yung tawagin na oneness, one God, one faith, one, isang ating Panginoon, isang ating pananampalataya. Hindi tatlo ang Panginoon. Hindi po tatlo ang Diyos. Nagbabasa po natin yan sa 1 Timothy. Nandiyan po yan sa iba pang mga talata. Unity in the Church of Christ shall testify to the unity of the gospel of message. Amen. Sabi nga dyan, unity, pagkakaisa sa loob ng church, sa church ng ating Panginoon, ito po yung nag-testify the unity of the gospel message. Yung totoong gospel talaga, yung totoong araw talaga. Sabi nga, there is no more than one hope. Binanggit ko yan na, pero basahin po natin. There is not more than one hope. Wala na po isang pag-asa. Kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. There's not more than one object of faith. You can say, wala na po isang bagay ng pananampalataya na makakapagligtas sa atin. Amen. Kundi yung gospel ng ating Panginoon sa Kristo. There's not more than one baptism. Hindi Ama, Anak, Espiritu. Title lang po yun. Kundi, walang iba, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Sa Acts 2:38, yan po ang sinasabi na nagsisigayo at nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Bakit? Sapagkat sa Acts 4:12, nasabi ko doon, walang ibang pangalan na sukat na ikaliligtas dito sa ilalim ng langit. So napakalinaw po yan. Hindi lamang itong ating topic ay pang-unity, kundi pinagtuturo ng katuruan ng one God religion. Amen. Kasi yan po ang ating paniniwala. Unity involves more than just being physically. Hindi lamang sa physical. Kundi together, physically together, it encompasses being one mind And one one spirit. Isa dapat na natin pag-iisip sapagkat isa ang ating spirito na tinanggap. Sabi ko nga po kanina. Sa Pilipos 2 hanggang 2:4 ay lubusin ninyo Ang aking katuwaan. ang aking katuwaan upang kayo magkaisa ng pag-iisip. Taglay na isang pag-ibig. Na magkaisa ng akala. Salamat pag-isip. At isa lamang ang pag-iisip, yan, nababanggit po natin lagi yan, na huwag ninyong gawin ang anumang sa pamagitan ng pagkakampi o sa pamagitan ng pagpapalalaw. Iwasan mo natin yun. Bilang anak ng Diyos, bilang magkaisa tayo sa pananampalataya, sinabi ko nga, isang ating kaisipan, isang ating spirito, isang
ang Espiritu natin dinalapat, iisang ating Panginoon, dapat dito sa ating mga kapatid, iwasan po natin yung pagkaroon ng pagkapag-angki. Amen. Kasi yan po ang sinsira ng binabanggit natin kanina ng strong church. Amen. Yan po mga kasira. Alisin po natin sa loob ng ating church. Hindi lang sa loob ng ating church, kahit sa ating pamilya, sa tahanan natin, dapat alisin natin yung mga ganyang kampi-kampi. Tama po, Pastor. Dapat pinag-uusapan yung anumang mga bagay na hindi na magkakasubuan. Amen. Kasi yan po ang sisira ng pagkakaisa. Kundi, sa kababaan ng pag-iisip, humility, na ipalagay ng bawat isa, ang iba ay lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Yung mga tao kung ganyan na ayaw po kumpaba, gusto siya lagi ang bida. Nalalaman mo yan pag nag-uusap kayo. Gusto niya, ikaw na lang makinig. At siya na lang kwento ng kwento. Pag nag-uusap ko, iiwanan mo na. Pag-bida yan. Gusto siya lang bida. Gusto niya ikaw ang kontrolin. Pag ganyan ang kausap natin, dito sa loob ng church, sabihin mo, kapatid, halimbawa, may sinasabi si Mr. Lino sa siya, alam mo ba, Mr. Lino? Mr. Lino, huwag natin pag-usapan yan. Sa halip, kung meron kayong napansin na hindi maganda sa kapatid, hindi mo kausapin. Tama po. Yun. Amen. Huwag ka magsumbong kahit kanina. Publikang mismo. Publika naman yan. Sinasabi niya, kung may pagkakasala ko sa kapatid mo, puntahan mo. Tandaan mo. Kausapin mo. Pag hindi pa rin naniwala, masama ka pa ng isa bilang witness. Pag hindi pa, sige pa, gagawin mo pa, marami pa. Kasama kumabot sa iglesia. Hanggang sa umabot na ihahayag mo Sa iglesia. sa iglesia. Kung ayaw talaga niyang pasaway, sabihin niya, o kapatid, dahil ilang beses na kita kinakausap, hindi na ako pinakakita bilang minister, bilang pastor. Pero siguro naman karapatan ko na rin sa sabihin sa lahat upang malalaman mo at malalaman ng lahat na nakakabuti sa ating iglesia. Amen. Tama Mas po. mabuti yung hayag Opo. kesa yung pagulong-gulong. Amen? Amen. Amen. Natin ang ating buhay na Diyos. Huwag tingnan ang bawat isa sa inyo ng kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Aha. Praise God. Tayo naman. Dapat dito pala eh. Dito pala eh. Out. Yan. Unity is unity in diversity does not imply uniformity. We are all different. Amen. Mababasa natin. Out is yan na. Dito sa Corinthians chapter 12 verse 12, chapter 12 verse 12 hanggang 13, sapagkat kung paano ang katawan ay isa, ay maraming mga sangkap. At ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay isa katawan. Kayo din naman si Kristo, sapagkat sa isang Espiritu, ay pinasumantayan lahat sa isang katawan, maging tayo Hudyo o Griego, maging mga Levit o mga Laya, at tayo ay naiinom sa isang Espiritu. Amen. Praise God. Dito po sa ituloy po natin, sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. Marami. May ulo, may tenga, may ilong, may bibig, may kamay, may paa. So yan po, hinahintulad yung iglesia sa katawan. Kasi sapagkat tayo katawan ni Kristo. Amen. So ibig po sabihin dyan, ni Pablo, yung iglesia may, bagamat iisa tayo sa katawan ni Kristo, pero meron tayong iba't ibang kabahagi sa iglesia. Hindi naman lahat pastor. Hindi naman lahat pwedeng ministro. So, kung ano yung kakayanan ninyo na meron kayo, yan ay bahagi ng iglesia. Amen. Para katawan. Itong ilong, hindi mo pwedeng bitain na. At itong tainga, hindi mo pwedeng ilong. Itong ulo, hindi mo pwedeng maging pa. Alam mo na kapalitan tayo pag lumakad. Itong kamay, hindi pwedeng maging pa. So, may kanya-kanyang bahagi tayo sa loob ng iglesia. Kasi tayo nga ay katawan ni Kristo. Praise God. At kung sa
sabihin ng tainga sapagkat hindi ako sa katawan, hindi nga, sabi niya, dahil dito hindi sa katawan. Hindi kayo kabago sa katawan, kaya hindi nyo ginagampanan yung kabahagi sa iglesia. At kung ang buong katawan ay parang mata, saan naroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, ay saan naroon ang pangamoy? At kapag ang ngayon nilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang pinapagaling. Amen. Ano yung kaya mo? Ano yung ability mo? Kung nilagay ka ng Diyos dyan, sa posisyon mo, yan, sa loob ng iglesia, ibig sabihin, yun ang kakayanan yung binigay ng Panginoon sa iyo. Pero huwag tayo manatili dyan. Praise God. Sapagat kung nakikita ng Diyos, ikaw naman ay pwede na sa ibang bahagi. Pwede kayo nung magiging pastor na pagdating ng panahon. Lalagay ka ng Diyos ko. Pero hintayin natin yung kalooban ng Panginoon. Amen. Huwag tayong pumuwisto. Kung halimbawa tayo nga, huwag tayong pumuwisto sa pwesto ng ilaw. Kung hindi, ikaw ay manatili mga tayo nga hanggang gusto hanggang sa mga dati na panahon na ikaw ay gagamitin ng Panginoon. That's right. Amen. Hallelujah. Yung testimony of the word Jesus prayer. Ano na ibalikan ko po itong ano? Hindi lang kasi nailagay dyan kanina. Ayan. Meron po kasi binanggit dyan. Ngayong, bagamat tayo magkakaiba ng pinanggalingan, iba yung ating lahi, iba yung ating, sabi ko nga kanina, may Ilocano, may Ilocano, may Bisaya, may Moray, yan, magkakaiba tayo. Pero, iisa lang dapat, pagdating sa gawain ng Panginoon, tayo magkakaisa. Amen. Halimbawa nga sa isang orchestra. Tama po. Yung orchestra, merong keyboard, merong drum set, merong gitara, merong violin, merong trumpet. Pero pagka yan ay nagkasabay-sabay na tumugtog, isa lang magiging pandinig mo dyan. Nagkakaroon ng harmony. Amen. Isa lang magiging pandinig mo dyan. Pagka yan nagkakasundo, tama yung kanyang tipa, tama yung kanyang tipa, tama yung kanyang tugtog. Pagka yan nagsasabay na, nagkakaroon na ng magandang harmony. Amen. Praise the Lord. Ganyan po tayo. Bagamat tayo iba-iba ang ating kakayanan, pero pag tayo nagsabay-sabay na kumilos sa loob ng iglesia, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng napakagandang harmony. Ano ang gusto mo sa atin? Di ba sabi kanina, hindi kayo dapat magkakabahagi, walang magsasabi ng ganito, walang magtatampo, walang kanya-kanya, na kailangan pang tatik-tatikin, kailangan pang kumustahin. Kasi nga, iisa tayo sa katawan ni Kristo. Dapat iisa ang ating galaw, isa ang ating kilos, at isa ang ating layunin. Kagaya na, gusto na tayo magkaroon ng Singapore kasi puno pa tayo dito. Kung lahat tayo, yun ang ating simula ngayon, yun ang ating vision. Siya, baka meron na tayo. Kung manalangin tayo, lagi natin panalangin, sabay-sabay tayo manalangin. Di ba sabi, isang ating isa pa yung manalangin tayo, Lord. Sana Lord, kasi nila po panika kasi bigyan mo po kami ng pasimula na po Lord na maitayo namin mga sikat po ng aming bahay sa Panginoon. At magdala ko po ng mga tao na pwedeng gagamitin mo para ang kapalitin. Amen. Praise God. Ngayon ang ating pananalangin, wala nang posible sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Laging bagay. Magagawa natin. Magagawa natin sa Panginoon, hindi na natin layunin talaga. Unity is a testimony to the word Jesus prayed. Di ba yung panalangin ng Panginoon? Sabi nga niya dyan, upang silang lahat sa 1:17 verse 50 na dito. Upang silang lahat ay maging isa. Hindi dumadalangin si Kristo. Upang sila ay magkahiwalay. Kundi ang dalangin niya, upang silang lahat ay magiging isa.
Ang kalugyan sa civil pillars, magiging isa. Kasi sila na may sumasa atin, no, para sa libutan ay sumampalataya, na ako'y sinuko mo. Kasi pag nakita ng Diyos na tayo nagkakaisa, pag nakita ng mga tao sa labas, yung hindi pa natin nadalagin sa loob ng church, abay sasabihin nila, ang ganda pa naman sa samahan niya. Amen. Kaya nagkakaisa. Kasi Right. natin na namumulo sa kanila yung ulo niya, pag sinabi ng ulo niya, lahat ng parte ng katawan, kikilos. Amen. Ay, paa, ilong, tainga. Pag natin gamitin yung mata natin para manilig, manifest tayo. Gamitin natin yung ating mata upang hanapin natin yung mga naliligaw ng landas. Amen. That's right. Lord, sama sa amin, pasok tayo sa Lord. Nanampahan tayo, sama-sama tayo pumuli sa Diyos sa wala naman talaga ang Diyos sa luwan. Wala kang magagawa. Lumpahan natin, gamitin natin upang humayo. Amen. Kapit-bahay natin, puntahan natin, pulitin natin. Kapit! Panahon na. Napakarami ng mga sakuna nangyayari sa buong kapaligiran. Tingnan mo si Ate Christine, Lumanaw. Tingnan yung mga Bicol, taga-Bicol ngayon, taga-Liriga. Lahat sila sinalanta. Kaya nga kami noon, wala nang kami tulog kasi nito kami sa, ako nga, nagbalot-balot na nga eh. Kasi baka bumaha. Marami na sakuna sa kapaligiran. Sabihin natin yan, gamitin natin. Para po sa ating mga kapitbahay, kapatid, alam mo, malapit na talagang Panginoon sa pagkakalikitan ng ating mga tanda na sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo bago siya umalis ni sa makat sa langit. Gamitin natin yung kamay natin. Kain natin para nakapilala sa Panginoon. Ginagawa naman natin ngayon yan, kaya tingnan mo, ang dami na natin. Pero hindi Amen. Amen. Pa natin. Yung hindi pa nakapagdala ng tatluwa, dalhin nyo na. Kahit magulang nyo, kahit lolo nyo, akayin nyo, pupunta rito. Amen. That's right. Opo. Kasi yun ang ating mission eh. Na maghayo at mag-akay ng mga kaluluwa. O pakilala natin ang ating Panginoon sa Kristo. Kasi siya lamang talaga ang tunay na pamimigay sa atin na tunay na kasi diba pinasa na natin kanina. One hope, one hope. Praise God. Number 7, malapit na tayo para bago tayo makapagsimula ng ating. Huwag na kayo umuwi kasi meron mga nag-provide ng pagkain. So, Amen. mga birthday. Amen. Si Gabriela. Si Elma. At sino pa? Brother Andre, meron din. Kasama ka na dyan. Unity is a source Joy. of joy and encouragement. There's a joy in Unity. Amen. Diba? Amen po, Pastor. May tagalakad sa pagkakaisa. Di ba sabi ko nga kanina, dito nga, pagkatapos sa ating heritage, parang ayaw pa natin umalis. Apo. Kasi meron tayong naramdaman na kakaiba na parang gusto pa natin mag-pintuan tungkol sa Panginoon. Being a part of a church, ayan, may tuloy na, hard pa. Your love encouragement. Your love Being a part of a church community where a love, encouragement, and and support support are are really given. Bring is great. Amen. Amen. Puntahan natin ang ating iglesia. Gumawa tayo ng kaparaan para lahat tayo mag-enjoy. I-encourage natin yung mga nangihina. Kailangan natin susunod kahit nila susunod. Sabi mo kayo ni Sir Pito, pamasahe. Sabi ko lang na nakagilang tayo ng pamasahe. Kailangan natin susunod. Opo, Pastor. Kasi katawan na natin eh. Di ba pag kami naramdaman tayo sa katawan, ako nga magmasagi ng kapirasin ng daliri ko. Lahat ng kalparte ng katawan ko masakit. Matinig ka, di ba? Subukan yung matinig kayo. Di ba lahat nililinda mo? Hindi lang naman yung nakasipatan. Hindi buong katawan ko naramdaman yung sakit. Amen. Kaya kapag isa sa akin, mga kapatid, na hindi natin makikita dito sa lugar ng iglesia, masakit din. Sakit sa puso natin. Tama po, Pastor. Kaya si Mr. Lito tayo na single motor lang yung kanya. Dalawa ang ginagawa niyang habal-habal sa puso. Sa mundo ko nangyayari yan, pero nangyayari din pala dito. Si Mr. Lito lang nakagawa niya.
maglakad ka, mas mabilis ka pa ng pagpadya. Kaya sabi ko nga, pag siguro ako nakatira dito, kaysa pasakayin mo ako dyan, maglakad na lang ako. Mas mabilis pa. Tapos style ko ng padyak dito, nakalubog yung driver, tapos yung padyak nakataas. Dito sa amin sa Tumano, maganda kasi parang may power yung driver. Masakit kasi para sa atin na hindi natin makita. Meron lang kami dito hindi makita na mga dalaw-tatlo. Tinatanong ko agad si Miss. Tapos si Andre, kaming ko na natin binagkita. Isang buwan na po, Pastor. May problema. May problema na. Alam ko na wala ka na nun. Isa tayo sa katawan ni Kristo. Amen. Amen. Ano yung nararamdaman kayo? Nararamdaman natin lahat. Amen. Di ba, Brother Andre? Pinagkat ko si Brother Andre. Sama na. Wala na kasi kami guwapong pagkirap sa... Amen. So, salamat na kasama natin ngayon. Amen. Siguro na yung vlog lang siguro. Ayan. John 15:11-12, ang mga bagay nito ay sinalita ko sa inyo upang Aking kagalakan ay magpasa inyo. Sinalita ng inuman yan. Upang ang kanyang kagalakan ay makumplito. Katulad namin, makumplito tayo lahat dito, nagagala kami. Amen. So, gagala kami basta nakita namin. Siguro ganun din ang naramdaman. Amen. Kung bali ng kapatid nyo, pag hindi nakita dito sa Iglesia, parang may kulang. Hindi nyo napitil talaga yung kagalakan. Amen. Ang Espiritu naman talaga ng Diyos, yung nagbibigay sa akin ng kagalakan. Pero siyempre mag-iisip ka, ano yan nangyari sa kanya? Tama po, Kaya Pastor. na yun. Kanina madaling araw, sa pamilya brother, ito, tingnan ako, pastor, nakakatanong mo sa iyan yung fellowship natin. Dito kami sa, di ba huwag kami nalala sa meron pa naman mga kasunod niya. Aha. Naiyak siya na. Kaya ito pa yung namin yung iyakin. So, brother Rene, katag ka lang, sa duwa sa katag ka lang, brad. Hallelujah. At sa kayo magbibigyan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Kung ano yung pag-ibig ni Kristo sa atin, dapat kung hindi tayo magmahalan. Amen. Praise the Lord. Love, the correction. Love the correction. Pag mahal mo yung kapatid mo, dapat may kasamang correction dito. Kaya kung kayo mga kapatid, kahit ako kung may mali ako, itutuloy ko yun, kung tatanggapin ko yun. Pag kinukurit kayo, hindi ibig sabihin gusto kayong saktan. O gusto kayong masaktan. Hindi, kaya kayo kinukurit. Minsan, namin, kahit sa pamagitan ng mensahe, mayroon kami mga nasasabing hindi katanggap-tanggap sa inyo. Kasi nga minsan masakit. Pero tanggapin ninyo kasi yan ay salita ng Panginoon. Amen. Para sa ikatitibay natin, para sa ikalalago natin, huwag tayong malihis ng landas. Kaya lang the correction, sabi dyan. Mga Karitaan, 12 verse 1 hanggang 3, sino mang umibig sa ng kasawayan ay umibig ng kaalaman. Pag tinanggap mo lang yung pagsaway sa'yo, ibig sabihin, tinatanggap, gusto mo malalaman talaga, gusto mo magkaroon ng karagdagan yung kaalaman mo. Kasi sabi ka, sino mang umibig ng kasawayan ay umibig ng kaalaman. Ngunit siyang nagtatanong sa kasawayan ay mahal. Yan po ang sabi dyan. Pag hindi mo lang tinanggap yung pagsaway sa'yo, nasasaktan ka, nagtampo ka, hindi po ako may sabi yung Bible ko. Yan, ang tawag na po sa atin, hangal. Yan, sakit yan. Ang mabuting tao ay magtatanong ng lingap ng Panginoon. Pagka tayo daw ay mabubuti, sa harap ng Panginoon, ay lilingapin ng Panginoon. Ngunit kanyang parusahan ng tao may masamang kata, yung masamang pag-iisip, yung masamang halimbawa. Sinuway ako ni Minister Leto, nag-isip ako sa kanya, bakit tao niya ako sa'yo? Sino ba siya? Diba? Masamang kata yun. Isa kasi yung Tagalog natin parang pero kung sa inyo nasimulan ang pinawain niya, tao may masamang kata. Ang tao ay hindi matatas pag makita ng kasamaan. Opo. Hindi Amen. tayo titibay
kung ang ating pinaniniwalaan, puro kasamaan. Amen. Pero kung tayo daw naniwala, nagpapasaway sa tamang mga pagsaway at tinanggap natin at minahal natin, ay naku, tayo ito papalayan ng Panginoon. Kaya Amen. sabi ka That's dyan, right. Amen po. Ang mga babae, ang sabi nga dyan, ang mabait na babae ay putong sa kanyang asawa. Hindi naman ikaw mababait ng mga asawa at babae. ako po, mabait ang asawa ko. Asawa. Mabait na yung mga asawa ng lalaki o kaya babae. Ah, At sabi dyan, ang mabait na babae ay putong sa kanyang asawa. Yung parang pag nagkaroon ka ng asawa na napakabait, parang nilagyan ka na ng puro asawa. amen. Opo, karahalan. No? Oh. Hindi ipot. Puro na. Kasi di ba meron ka sa libutan, ako, pare, naiputan ka ng asawa mo. Pero dito, sinasabi yan, puro na. Ibig sabihin, parang tumanggap ng parang nasa kaharian, nabinigyan ka ng puro na pag may asawa kang mabait. Mabait ka ba? Ngunit siya nakakahiya ay parang kabulukan sa kanyang mga buto at mga pag-iisip ng matuwid ay ganap. Ngunit ang mga payo ng masama ay Mandaraya. Mandaraya. kaya pag alam mo masama yung pinapayo. Amen. Huwag kang tanggapin. Amen po, Pastor. Halimbawa dyan, may mga nagtutulong na tanggapin mo kung ito kayo ni Kristo. Pero pag minsan, uy, ano tinawag na kulto? Sabi mo, oh, totoo yan. Kulto kami. Kasi naniwala kami kay Kristo. Kung kayo hindi naniwala kay Kristo, at paniniwala nyo kay Kristo ay tao, baka kayo din ang kulto. Tama. Pero sa maganda paraan. Correction is part of the unity. Amen. Amen. Yan, bahagi ng unity yan, yung kinukulit ka. Gusto mo magkakaisa, tumanggap ka ng kulit. Kung hindi ka bahagi ka ng pagkakaisa, tumanggap tayo ng correction. Mature Christian, love, dapat tayo ay, kung tayo mature na talaga sa ating pagiging Christian, dapat tumanggap tayo. Mahalin natin, hindi tayo kinukulit. Amen. Mahalin natin, yung nagkukulit sa atin, dapat natin pasalamatan. Huwag natin gawing kaaway. Pag kinukulit tayo, mahalin natin, salamat. Mr. Lito, sapagkat nakikita mo na mahalin ko na pag kinukulit, at your Christian loves correction, an accept review to grow. Serving the Lord. Amen. Takot natin kung ito na ay ikalalang po ng ating pananampalataya. Sa English nga, sabi nga, maigi ang saway na hayat kaysa pag-ibig na naman. It's better, open review is better than secret love. Yung open review, yung sinasabihan ka, huwag naman yung klase na pag sinasaway ka, sa gitna ng marami, at ginagano ka pa, ito, bago ka. Hindi ka nagbago ka, impierno ka eh. Hindi naman gano'n. Kaya naman natin sa maayos na usapan. Amen. Sabi ko natin, correction can be painful, but it is part of our growth. Masakit naman talaga. Wala namang correction na masarap. O ikakatuwa mo. Pero sabi ko nga kanina, kung kinukurik ka, dapat tanggapin mo at mahalin mo yung nagkukurik sa iyo. Masakit. Kinukurik ka, masakit. Lalo na kung hindi ka pa gusto ng Kristiyano, masakit. Katampo ka. Ito ba yan? Opo, Pastor. Katampo ka. Nawawala ka ng linggo, 2 linggo, 3 linggo, 4 buwan, mama. Kasi masakit na, hindi natin masamang. Pero kung talagang Kristiyano ka na, Kristiyano ka na, dapat na lang yan. Na ginagawa yun dahil para ito ay mag-os. Kung may pinagawa ko, sabi ko lang naman yun.
the great gift in spiritual maturity Is eternal. Amen. Praise God. Yun ang pinaka-important. Eternal. Better thankfully, sapagkat nakakala yun, maging mature tayo upang magdating yung panahon kung tayo ng buhay mo. Conclusion, ito na, tatapos na tayo. Dito po sa Psalm 103, sabi ko, kasi sa beautiful picture of the blessing of Philippines, so nakikita natin dito, pinapahayag dito na yung blessing na tinatanggapin, describing as the communication, this beauty, very unlike a blessing is essential. For the life of the church, it lives God's character, fosters spiritual growth, and serves as a powerful testimony. Sa pagkakasa po natin, pinapakita po natin, hindi sa buong mundo, kahit dito man sa ating community na may pakita natin na tayo nagkakaisa. Tayo ay mamahalan, isang ating layunin, isang ating pag-iisip. Praise God. Doon makikita nila na tayo ay anak ng Diyos. At sabi na po ng kasulatan sa diyan, na kung tayo nakikita na tayo nagkakaisa na sa mamahalan, praise God, pinapakita natin sa kanila na tayo ay pinamahal at mamahal sa Amen. Yes, as we move forward, nakapag-ulit tayo. Let's commit to the community. Magkaroon tayo ng commitment sa ating iglesia. Mula ngayon, papatuloy tayo ang pag-ulit natin sa ating iglesia. Pagkaroon tayo, pagkaroon sa church. Commitment na natin commitment ngayon. Kung medyo hindi pa tayo talagang mature, pag-galing mo sa Panginoon, hindi pa natin sa Lord, wala kayo pagiging tapat na sa ating pag-galing. Kasi kapahagi ako ng Iglesia. And with the prayer, together we bring you to God, so we try to help strength to what and your place. Palakasan ko tayo, magdalangin lang tayo. Sino yung alam natin na kailangan dito natin? Kasi sino yung alam natin na nangihina? Palakasan natin. Kaya, yun ang paraan kung paano tayo sa buhay na magkaroon ng pagkakasabi sa amin. Kaya sabi ko nga, tayo patuloy na magkakaisa rito. Mula ngayon, magpulit pa tayo sa Panginoon ng Lord. Kung pa may kakulangan ko, na hindi ko pa talaga naibigay sa una na Lord sa iyo, ang gagawin ko. Mula ngayon, upang ako yung maging tatawagin ng isa at ipagkakay sa iyo. Kaya mga kapatid, mamaya sa akin pong kailangan mag-fellowship. So, kaya na akong pinamasinis sa dito mamaya. Lord, encourage na. Enjoy tayo. Yes. Enjoy natin yung ating sarili. Huwag tayong magmamadali. Kalimutan nyo muna. Kung meron kayong labahan mamaya. Alin nyo na lang sa ako. Salamat siya. Labahan mo muna. Magkano na lang ang perfilo. So, samantalay natin yung pag-ibigay. Ngayon, sa ating pag-ibigay. Amen. Wala mo ba yung ano? Wala mo ba yung kit? Diyan lang po. Okay, so yung ating tawagin bago tayo ang call, tawagin mo na natin yung birthday. May birthday. Ano may birthday? Si Sister Sarah kasama. Sino tayo lagi may birthday sa buwan ng Aaron. Tayo dito. Pala sila ng Brother Glenn. Larong birthday. Si Brother, si Glenn, saka si Sarah. Ian, Dani. Si Mac. Saan si Mac? Ayan. Evan. Si Ate Ian. Ate Michelle? Masana yung kit natin. Masana po dito. Ang mga natin.
ipag-muna natin Kasi Michelle, kasama ka. bago natin sila ipag-prayer, bago tayo mag-closing. Marami to, Pastor. Si Ate Michelle din. Sana yung pen. Guys, ang dami. Meron mo ba na Hindi na kasya kasi ang dami nila. Kaya natin sila ng aming alam kasi pati yung mga senior Yan. So, ayan. Awit muna tayo. Mga kapatid, wala muna lalabas. Awit tayo na sa mga awit ng ating birthday. Pagkatapos, ipag-blow natin sa kanila. Medyo nagtitipid lang tayo ngayon. Kaya isa lang ang Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. So, sulat na Cynthia. Okay. So, bigyan natin si Minister rito na ipag-pray yung mga birthday sa buwan ng October. Lahat na sila. Ipag-pray natin. At sama na rin natin sa ating panalangin si Brother Glenn na may maramdaman sa ilong niya. So, ipag-pray na rin po natin yan. Ngayon tayo po ay mananalangin at kasama na po ng lahat po ng mga taos ng kaarawan sa buwan ng October. Dakilang Diyos, maraming salamat po at ikaw ay aming pinapapurihan at sa lahat, Panginoon, ng mga biyaya na aming pong natanggap, lalo na po, Panginoon, ang mga kapatid namin ito na nagdaos ang kanilang pong mga kaarawan ngayong October, amin pong itinadalangin, dakilang Diyos, na patuloy mo po silang pagpapalain. Kung paano mo sila, Panginoon, iningatan ng nakaraang taon ng kanilang buhay, Panginoon, ay gayon din mo ulit sila, Panginoon, na pagpapalain at iingatan, Panginoon. Lagi mo silang bibigyan ng mabuting kalusugan, Panginoon, ng mabuting pangangatawan, Panginoon. At kung ano man din, Panginoon, ang kanila pong pinagkakatuwaan ng hanap buhay, Panginoon, ikaw pong mag-bless sa kanila. At ang mga plano, Panginoon, ay yung pong inihanda para sa kanila, Panginoon, na magiging mabuti ang kanila pong hinaharap, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na mag-guide sa kanila tungo, Panginoon, sa magandang plano na ito, Panginoon, ng kanilang pong mga buhay. Pagpalain mo, Panginoon, maging ang kanilang bawat pamilya, Panginoon. At sa mga darating pang mga taon, Panginoon, ikaw po patuloy, Panginoon, na manguna at mag-bless sa kanila pong mga buhay. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa mga kaarawan ng mga kapatid namin ito. Ikaw po ang aming pinapasalamatan at niluluwalhati, Panginoon. Gayon din, Panginoon, si Brother Glenn, dinadalangin po namin, dakilang Diyos, na iyo po, Panginoon, natanggalin ang karamdaman sa kanya, ang pagdurugo ng kanyang ilong, pananakit ng kanyang ulo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang mag-alis nito sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Yesus. Amin pong sinasaway sa pamagitan ng iyong pangalan, Panginoong Yesus. Natanggalin mo po, Panginoon, alisin sa kanyang katawan, Panginoon, ang karamdaman at ang masamang pakiramdam, Panginoon, yung pagdurugo ng kanyang ilong at pananakit ng kanyang ulo. Maraming salamat, Panginoon, sa tagumpay ng kagalingan na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa aming pong kapatid na ito. Maraming salamat. Ito pong aming samot-dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen and amen. Okay, praise the Lord. Amen, ayan na. Okay, sabay na. Picture. Oh, yan. Oh, yung mga walang birthday, atras na kayo. Meron. Mga anak, mga bata. Dave! Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
isang awit bago tayo closing prayer. At kung meron po ko na i-steward sa Panginoon, kumapupay, kasulong po natin sa Panginoon. Bago po tayo magtatapos. I-welcome muna natin ang Panginoon sa buhay natin sa Panginoon. Yung kanyang pangalan. Dito po muna kayo mga kapatid. Yes, Lord. I-invite ko po ang bawat isa sa atin na dito po tayo sa altar. At itabi po muna natin ang ating mga upuan sa pagkakataong ito. Hallelujah, praise the Lord. Ang ating mga youth po ay patulong po na itabi po ang mga upuan. Amen, praise the Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Sa pagkakataong ito. Amen, praise the Lord. Yes, Jesus. Lahat po tayo ay dito po tayo sa harapan. Sama-sama po natin naawitan ng ating Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Yes, Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. We thank you, Lord God. Yes, Jesus. We thank you, Lord God, na natutunan po namin, Panginoon, ang kahalagahan po, Panginoon, brother, unity, Panginoon, brotherly unity. Hallelujah. We thank you, Lord God. Kung maaari naman po, lahat po na narito, ay dito po tayo sama-sama. Hallelujah. Itaas po natin ang ating kamay sa ating Panginoon. At muli po natin awitan ang ating Panginoon ng buong puso. Oh, hallelujah, Lord. We thank you, Jesus. Lord, we thank your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. So Spirit, touch your church and steal the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Praise God. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. Oh, we thank you for your goodness, Lord. And Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Come on, church. Come on, church. Let's sing it out together. Spirit, touch the church. And steal the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit touch your church and steal the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me.
Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mabuksan mo ang mga puso namin, Panginoon. Oh, hallelujah. I encourage you to let it go. And let God manifest in this place. Not just in this place, but in your heart, kapatid. Matagal ka nang kinakatok ng Panginoon. Oh, Spirit, touch your church. Hallelujah. Touch your church. Sear the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Come on, let your rain fall upon me. Mas malakas, let your rain fall upon me, Lord. Let your rain fall upon me. Come on, church, let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Isang mas malakas na let your rain fall upon me. Oh, let's say it one more time, let your rain fall upon me. Isang masitamang palakpakan po para sa ating hari. Oh, praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord, for this day, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, tayo po yung po mga kapatid, pinapagtatapos tayo yung nanalangin. Pasalamat tayo sa Panginoon. At kasama na rin natin yung dalangin ng ating pong pagsalusaluhan sa tanghaling ito at maging ang ating pong alien men's fellowship. Hallelujah. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, Panginoon, pinagpapasalamat sa araw na ito na kami po ay binigyan mo ng pagkakataon upang muli namin pag-aralan at unawain ang iyong banal na salita, O Diyos, upang ito naman po ay sa buhay namin, may pamumuhay namin, Panginoon. At salamat po, Diyos, na binigyan mo kami ng aral patungkol po sa pagkakaisa sa pagkalito po ang napakahalaga para po sa iglesia, sa loob ng church, Panginoon, sapagkat kung wala pong pagkakaisa, wala pong pagtatagumpay, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, at maging sa aming pong mga nagawa sa umaga nito, sa aming pong mga pagpupuri. Nawa, Diyos, ito po ay nakarating sa iyong banal na trono, at ito po ay magiging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, Panginoon.
At maging sa aming pong pagtatapos, Panginoon, sa tanghali ito, sa aming pong pananabahan, at maging sa aming pong paparating ngayong hapon ng aming pong Elia, Espiritu ng Panginoon, patuloy ka pong kumilos sa aming kalagitnaan, sapagkat dito po namin na ito po yung aming sinagawa, Panginoon, upang pakita ng mundo, Panginoon, kung paano kami magkakaisa sa pamagitan po ng fellowship na ito, Panginoon. At yan, hindi po sa aming pagsasalusaluhan ng Diyos sa tanghaling ito, nawa Panginoon pagpalain mo po, sapagkat ito po ay makapagbigay din naman ng kalakasan sa physical na katawan, sapagkat kung kami po ay walang kalakasan sa aming physical na katawan, hindi po kami makapaglingkod ng maayos at naayon sa ipong kalooban, Panginoon, sa talan. Ito po ay kami po ay gumagawa para po sa iyo po mga kalooban, Panginoon. Tapos masad po ninyo ito at maging po sa mga naghahanda nito, patuloy ka po magpala sa kanila at magpalain din po mga lahat, Panginoon. Hallelujah. Maraming po salamat at kalakit po dito ay aming po dinadalangin. Mag-isis gawin mo na nasa higaan ng karamdaman. Nang o Diyos, wala po posible sa iyo po. Ikaw po ay nilulupin po ang mga lahat ng bagay sa pagkatito po. May control paging sa buhay namin, paging sa physical ng katawan kami. Ikaw po may control ng lahat paging sa Brother Rene na nangyayos po namin sa Elia Men's Fellowship sa hapong ito pa lang at Panginoon, meron pa namang mga darating na mga araw, Panginoon, kung makasama namin sila. Kaya salamat po, Diyos. Salamat po sa lahat. Maging sa aming pagkakulit sa hapong ito. Akin po, kapag salamat sa iyo. Kunin sa inyong dakilang pangalan sa pangalan ng Diyos ng Diyos ng buhay. Kasi Iso Cristo na po yung sabi. Amen. Tayo. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you po, Pastor, sa napakagandang na mensahe. Wala pong aalis dahil magkakaroon po tayo ng Men's LA and Men's Fellowship. The very first LA and Men's Fellowship. And we're so excited na makasama po namin kayo this 1 p.m. na, so only 32 minutes to go.